Kumusta na po kayo mga kaibigan at sa lahat po ng inaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Hangad po namin na manatili po na ligtas kayo sa iba't ibang uri ng mabibigat na karamdaman at kapahamakang nangyayari po sa iba't ibang panig po ng daigdig. Nag-aanyaya po kami na samahan po ninyo muli kami sa napakahalagang paksa na tatalakayin natin muli sa pagkakataong ito. Kitang-kita po natin ang napakalaking pagpapahalaga na iniuukol ng mga tao sa sanlibutang ito at maging sa iba't ibang bagay na narito. Namumuhunan po sila ng pagpapagal, pagsasakit, malaking panahon at kahit pa nga po malagay sa panganib ang kanilang buhay, payag na rin po sila. Mata mo lamang ang lahat ng itinuturing po nilang mahalaga at kailangan nila sa pananahanan po nila sa daigdig na ito. Na para bagang, kung makamit na po nila ang lahat ng kanilang minimithi, ay magiging pamalagian na po ang kanilang paninirahan dito sa daigdig. At hindi lamang po yun, kundi para bagang hindi po nila alam na mayroong wakas o hangganan. Hindi lamang ang buhay ng tao, kundi maging ang mismong daigdig na ito, na itinakda na ng Panginoon Diyos noon pang una na mapaparampo ito at tulad ng kasuotan na kanyang papalitan. Ano po ang katunayan nito ayon sa Biblia? Magsimula tayong bumasa muli po ng talata ng Biblia dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 100:2, 25 hanggang 26. Ganito ang nilalaman ng talata po ng Biblia. Sa simula pa'y inilagay mo ang saliga ng daigdig, at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Mapaparam ang mga ito, ngunit ikaw ay mananatili. Lahat sila'y mawawasak tulad ng isang damit, tulad ng kasuotan. Papalitan mo sila at mawawalan ng halaga. Kung napansin po ninyo mga kaibigan at mga magulang, ito po ay itinakda ng Panginoon Diyos noon pang una. Sa paniwalaan po natin at sa hindi, ito po ay tiyak na magaganap sapagkat ito'y ipinagpauna ng Panginoon Diyos. Ang sabi po sa talata ng Biblia, mapaparam ang mga ito tulad ng kasuotan at papalitan sila at mawawalan ng halaga. Sa makatwid, noon pa man po ay ipinagpauna na ng Biblia ang hindi pananatili ng daigdig na ito. Ipinagpauna rin po ba ng mga apostol sa mga unang Kristiyano ang tungkol sa magaganap sa sanlibutan ito? Ang babasahin naman po natin ay sulat ni Apostol Juan. Sa unang Juan, sa 2:17, ganito po ang nilalaman ng talata ng Biblia. Mapaparam ang sanglibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ipinaunawa rin po ng mga apostol kung ano ang mangyayari sa sanlibutan ito. Ano po ang katunayan? Ang sabi po ni Apostol Juan, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Tanong, ito lang po bang lupang tinatahanan natin ngayon ang sinasabi ng Biblia na mapaparam o papalitan tulad ng damit o ng ating kasuotan? Si Apostol Pedro naman po ang sasagot sa atin sa pamamagitan ng kanyang sulat. Dito po sa 2 Pedro sa 3:10 at 7, ganito ang ating mababasa. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatan talaga sa apoy
na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Pansinin po natin mga kaibigan ang sinabing ito ni Apostol Pedro at nakasulat po sa Biblia. Letra por letra, sabi po sa talata ng Biblia, ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa makatwid, lahat po ng mga bagay na pinagsakitan at pinagsasakitan at hinahangad ng tao sa mundong ito na mata mo ay mapaparam din at masusunog. Kailan po itinakda ng Panginoon Diyos na sunugin at lipulin ang daigdig at ang mga gawang narito sa daigdig na ito? Ayon po sa Biblia, sa araw ng paghuhukom, na ito rin po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ano rin po ang tiniyak na kalagim-lagim na mangyayari sa araw na iyon? Ayon po sa talata ng Biblia, sana napansin po ninyo, lilipulin ang lahat ng mga taong masama. Inuulit po namin yung talatang yun. Lilipulin ang lahat ng mga taong masama. Marahil po ay nagtataka ang iba sa inyo, lalo yung mga palasurin, ang iniisip ay ganito. Hindi ba nilalang ng Panginoon Diyos tayo na tao at ang daigdig na ito? Bakit nilalang ang daigdig at lahat ng mga tao sa mundo pagkatapos at the end, lilipulin lang? Ano po ang dahilan? Pakinggan ninyo ang sagot po ni Apostol Pablo sa Roma sa 8:20 hanggang 21. Ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malwalhati ng mga anak ng Diyos. Mga magulang at mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit pinasyahan ng Panginoon Diyos napalitan ang sanglibutan at lipulin ang mga taong masama. Sapagkat ang buong nilalang, ayon po sa talata ng Biblia, ay nawalan po ng kabuluhan o nawalan ng halaga. Sa anong dahilan? Dahil po naalipin na ito ng kabulukan. Bakit ang sabi po, ang buong nilalang ay naalipin ng kabulukan? Tanong natin, ang sasagot po, talata ng Biblia. Unang Korinto 15:49, unang bahagi po ng talata. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa. Ayon po sa talata ng Biblia, sana napansin ninyo, tinaglay po natin ng tao ang larawang ukol sa lupa. Siguro iniisip ng iba, anong kahulugan nito? Sino po ba ang ukol sa lupa na ang larawan niya ay yun ang tinaglay ng buong nilalang? Ang babasahin naman natin ay 15:47, unang bahagi po ng unang Korinto. Ganito ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang tinutukoy po na ukol sa lupa ay ang tagalupa, ang unang tao. Marami naman po sa atin ang palabasan ng Biblia. Sino po ba ang unang tao na tagalupa na nilalang ng Panginoon Diyos? Hindi po ba't si Adan? Sa makatwid, ang larawan po ni Adan ang tinaglay nating lahat. Inuulit po natin para mapansin po ng marami. Ang larawan po ni Adan ang tinaglay po nating lahat. Kaya tayo pong lahat, tayong lahat ng tao, nawalan po ng kabuluhan. Anong ibig sabihin tinaglay po natin ang larawan ni Adan? Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dito po sa Roma 5:12
ganito naman po ang ating mababasa. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mga kaibigan po namin, kung paanong si Adan po, na unang tao na nilalang ng Panginoon Diyos ay nagkasala. Ayon po sa talata ng Biblia, ang lahat, tayo po, ay nagkasala. Maliban na lang po sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit naman po kung paanong si Adan ay nagkasala at tinakdaan ng kamatayan ang lahat po ng tao? Sapagkat ayon po sa Biblia, inuulit po natin, sapagkat ang lahat nga po nagkasala rin. Ito po ang dahilan kaya sinabing ang buong nilalang ay naalipin ng kabulukan at nawalan po ng kabuluhan sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya, ano po ang ipinasya ng Panginoon Diyos nang ang tao ay naging alipin na ng kabulukan? Ang babasahin po natin ay sagot ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, sa 15:50, ganito po ang ating mababasa. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Napakaliwanag po nitong binasa nating talata. Ano lamang po ang katumbas nito, mga kaibigan? Kapag ka po nanatili tayo sa ganitong masamang kalagayan, anong kalagayan? Alipin ng kabulukan, hindi tayo maliligtas. Kaya nga po, isang malaking pagkakamali na ang pagbuhusan natin ng ating buong pag-iisip, magagawa ay ang katawang ito at maging ang mundong ito. Ano po ang dahilan? Sapagkat ang mundong ito ay mapaparamat ang katawang taglay natin ngayon, hahantong lang po sa kabulukan. Higit sa lahat, ang katawang ito, pinasyahan po ng Panginoon Diyos, hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon Diyos. Ano pa po ang itinakda ng Panginoon Diyos dahil sa ating kasalanan? Ang babasahin naman po natin ay nakasulat po sa Roma, sa 6:23, ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kaibigan po namin, tinakdaan ng Diyos ang lahat ng tao na magbayad tayo ng kasalanan. Ano po ang itinakda ng Panginoon Diyos na bayad sa ating kasalanan? Ayon po sa talatang ating binasa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat po ng tao, maliban sa ating Panginoong Kristo, tinalakay na po namin sa mga nagdaan, nakatakda po sa kamatayan sapagkat tayong lahat ay nagkasala. Ito ang dahilan kaya ang tao po ay hahantong lang sa kabulukan. Baka isipin naman po ng iba sa inyo na, kung siya'y mamatay, nabayaran na niya ang kanyang kasalanan. At sinasabi naman ng iba, lahat naman ng tao, di ba? Mayaman, mahirap, nakapag-aral man o hindi, ano man ang kalagayan sa lipunan, lahat naman tayo namamatay. Di pag namatay ako, bayad na ako sa kasalanang nagawa ko sa Panginoon Diyos. At pag nakabayad ako, di maliligtas na ako. Yun po marahil ang sasabihin ng iba sa inyo, mga kaibigan namin. Pero, tanong, alin po ba ang kamatayang ganap o lubos na kabayaran po ng kasalanan ayon sa Biblia? Sagutin na po agad natin. Ito po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, gaya po na nakasulat sa Apokalipsis 20:14,
Ganito po ang ating mababasa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, kung paano ang unang kamatayan po ay natutupad, tiyak po matutupad din ang ikalawang kamatayan sapagkat ang Diyos din ang nagtakda po nito sa tao. Kung gayon, napakalaking kapahamakan po ang sasapitin ng tao kapag namalaging taglay niya ang katawang ito na may kasiraan at may kamatayan. Mamamatay na siya ngayon. Parurusahan pa siya sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya ano po ang kailangan, mga kaibigan? Para ang tao, ang katawang ito na may kabulukan, may kasiraan, ay huwag tayong humantong sa kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ang babasahin po natin ay sagot ni Apostol Pablo, babasahin natin. Dito naman po sa unang Korinto sa 15:53 hanggang 54, subaybayan po natin. Ang may pagkasira ay papalitan ng walang pagkasira, at ang may kamatayan ng walang kamatayan. Kung ang may pagkasira ay mapalitan na ng walang pagkasira, at ang may kamatayan ng walang kamatayan, matutupad na ang nasusulat. Ang kamatayan ay nalupig na at napagtagumpayan. Mga kaibigan at mga magulang, ayon po kay Apostol Pablo, ano ang kailangang matupad upang ang taong may kasiraan at naalipin ng kabulukan ay magmana po ng kaharian ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, sana napansin po ninyo, letra por letra nakasulat sa Biblia, ang may pagkasira ay papalitan ng walang pagkasira at ang may kamatayan ng walang kamatayan. Ano po ang matutupad kapag po ito ay nangyari? Ayon din sa talata ng Biblia, nililiwanag po sa atin, matutupad na ang nasusulat, ang kamatayan ay nalupig na at napagtagumpayan. Mga kaibigan po namin at mga magulang, alam po ba ninyo kung ano ang itinatag o itinayo ng ating Panginoon Kristo upang mapagtagumpayan ang kamatayan at mapalitan ng walang pagkasira ang katawang taglay po natin ngayon? Pakinggan po ninyo ang pahayag mismo at pagtuturo ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 16:18. Madalas po naming binabasa sa inyo ang talatang ito na pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana po mga kaibigan ay napansin ninyo ang pagtuturo at ipinahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po nating tanggapin. Ano po ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para ang tao magtagumpay laban sa kamatayan? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Anong kanyang matibay na garantiya at ipinangako sa mga taong kaanib sa iglesia na kanyang itinatago, itinayo? Ang sabi niya, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi makapananaig sa kanya, doon sa kanyang iglesia, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa makatwid, ano po ang tanging kaparaanan upang mapagtagumpayan ng tao ang kamatayan? At sa gayon ay magmana siya ng kaharian ng Panginoon Diyos. Ito po ang sagot. Ang tao po ay makasama sa iglesyang itinayo o itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. May pangalan po ba yun?
Ano po ang pangalan ng iglesyang ito? Iglesia na itinayo o itinatag ng ating Panginoon Kristo. Meron po. Paano ito tinawag o binati ng mga apostol ayon sa Biblia? Babasahin natin ang nakasulat po sa Roma 16:16. Ganito ang nilalaman ng talata ng Biblia. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan at mga magulang, mamimili po kayo. Ang pipiliin po ba ninyo ay ang relihiyon, iglesyang hindi nakasulat, o ang iglesyang nakasulat po sa Biblia? Ang nakasulat po sa Biblia at nabasa nyo rin sa inyong screen, Iglesia ni Kristo. Tandaan po natin na ang mga kaanib sa tunay na iglesia ang tinitiyak o ginagarantihan po ng ating Panginoon Kristo na hindi sila pananaigan o pagtatagumpayan ng kamatayan. Bulayin po natin itong mabuti, mga kaibigan. Isipin po natin itong mabuti. Hindi po ba't ang kapalarang tinamo ng mga kaanib sa tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo, ay higit pa sa kapalaran ng mga taong nagtamo ng kayamanan, karunungan, kapangyarihan at iba't iba pa sa daigdig na ito? Bakit po namin ito nasabi sa inyo? Sapagkat kahit po nasa atin ang lahat ng yan, ay mapagtatagumpayan pa rin po tayo ng kamatayan. Samantalang kahit po wala sa atin ang lahat ng yan na mga material na bagay, kung tayo naman po ay kaanib sa tunay na iglesia at nanatili dito na sumusunod sa aral ng Diyos hanggang kamatayan, tiniyak po ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo pagtatagumpayan ng kamatayan. Ano lang po ang katumbas nito? Tinalakay na rin po namin sa napakaraming pagkakataon. Mamatay man o malagutan ng hininga ang mga kaanib sa tunay na iglesia, sila po ay bubuhaying mag-uli para pagkalooban ng buhay na walang hanggan, pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan namin, mga magulang, pinakahahangad po namin na sa kapalaran ito na ipinangako ng ating Panginoon Kristo, dito tayo magsama-sama para tayong lahat maging maligaya sa paglilingkod sapagkat nasa tunay na pagsamba't paglilingkod at higit sa lahat, magtamasa tayo ng kaligayahang walang hanggan para sapitin natin ang bayang banal na inilalaan ng Diyos at ng Panginoon Kristo sa mga mapapalad na nakarating sa tunay na paglilingkod sa Kanya at sa ating Panginoong Kristo.